Advance Merry Christmas po sa lahat. Makakaupo na tayo. At sa gabing ito po ang ating simbang gabi. Ang kaisa-isang simbang gabi, no? Salamat sa Diyos dahil napakabuti ng Panginoon. Niloob niya na magkaroon po tayo ng isang simbang gabi. And I believe excited na po tayo sa gagawin ng Panginoon. I will preach for 15 to 20 minutes, no? Babantayan niyo ako. 15 to 20 minutes lang ang pipreach ko. Sana hanggang 15 minutes lang, no? Dahil tatlo po kaming magtuturo, no? So mapalad tayo dahil marami tayong mapapakinggang salita ng Diyos. Excited na po ba tayo na makapakinig ng salita ng Panginoon? Sabihin po natin, praise the Lord. Praise the Lord. Okay. Ang ating topic sa gabing ito, tayo po ay magmamadali. The forgotten baby in the manger. The forgotten baby in the manger. No, ang nalimutang sanggol sa sabsaban. No, alam natin na si Jesucristo ay sinilang sa Bethlehem sa isang pasabsaban, kulungan ng hayop, marumi, mabaho. Pero salamat sa Diyos, hindi niya pinili na doon siya isilang sa magarang lugar, sa kondo, hindi niya pinili na isilang sa mansyon o sa aircon o sa ano paman, kundi pinili niya na doon siya isilang sa isang sabsaban. Ang ating teksto ay masusumpungan natin sa Luke 2, 8 to 13. Lucas 2, 8 hanggang 13. Hindi ko na po ito babasahin kasi alam na po natin to, no? Mamaya na lang magbabasa tayo ng konti kasi ito po yung patungkol sa kasaysayan ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Kung nakinig po kayo ng ating live stream ng Wednesday, say loud, Amen, yung mga nakinig ng Wednesday. Kung nakinig po kayo, yun po ang tinuro ko, Luke 2, 8 to 13, at ito po ay patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Sa Luke 2, 8 to 13, sa Luke 1, Luke 2, nagtakal po ako ng Wednesday, at ngayon naman, iba naman sa Luke 2, verses 8 to 13. Makikita po natin dito sa Luke 2, verse 8, na nagproclaim ang angel. Ang unang mensahe ng anghel na nagpakita siya sa mga shepherds. Saan po siya nagpakita? Mga shepherds. Pag sinabing shepherd, mga pastol ng tupa. Tagapangalaga ng tupa. Makinig tayo mabuti, ha? No? So, ang sabi niya sa mga nando doon na nag-aalaga ng tupa, sila ay tumayo. At ang sabi ng mga angels, do not be afraid. Huwag kayong matakot. Do not be afraid. I'll bring you good news. Huwag kayong matakot sapagkat may dala-dala ako sa inyo. Sabi ng anghel. Ano dala ng mga angels? I'll bring to you good news. May dalang mabuting balita. Sabi natin, mabuting balita. Laksan po natin, mabuting balita. Bakit masasabi natin mabuting balita? May mabuting balita kasi may masamang balita. Ano yung masamang balita? Bago magkaroon ng magandang balita, may masamang balita. Ano yung masamang balita? Na lahat ng tao ay mapapahamak dahil ang unang magulang natin ay nagkasala na nasuway ng ating mga unang magulang, si Adan at Eva. Ang ating Diyos, sila ay nagkasala. Kaya sila'y pinalaya sa hardin ng Eden. Pero hindi tumigil ang Panginoon. Noon pa man, alam niya kung ano mangyayari. Kaya siyang gumawa ng paraan para yung masamang balitang ito ay ma-turn. No? Maging mabuting balita. At ito ang pahayag ng mga sanggol. Nung unang araw ng Pasko, humiyaw ang anghel, do not be afraid. I bring to you good news. Malaking kagalakan sa lahat ng tao. At yung good news na ito ay nagresulta upang mawala yung kanilang takot, mawala yung kanilang stress, mawala yung kanilang anxiety. At yung kagalakang ito na sinasabi ng Panginoon ay hindi lamang para sa Hudyo,
kundi ito po ay para sa lahat ng hentil, sa lahat ng tao. So, the first good news was given not to King Herod. Hindi niya binigay kay King Herod, hindi niya binigay sa mga Pariseo, sa mga Saduseo o sa mga religious leader, kundi sino ang unang nakatanggap ng good news na ito? Hello? Sino? Mga? Di yata kayo nakikinig. Mga shepherds, mga tagapag-alaga ng tupa. Sila ang unang sinabihan ng good news na ito. Ano yung good news na ito? For this day, Christ is born. Sabi natin, Christ is born. 1, 2, 3. Mas malakas pa po. 1, 2, 3. Christ is born. Pinanganak sa araw na ito ang tagapagligtas. Kasi wala nang pag-asa mga Hudyo. Alam nila na mapapahamak ang buhay nila. Alam nila na walang kabayaran ang kanilang mga sala. Pero nung araw na ito, nagkaroon sila ng pag-asa. Dahil merong isinilang sa araw na yon. Walang iba kundi ang Savior. He is our Lord. He is our Lord Jesus Christ. Okay, listen. Kung nagbabasa kayo ng Bible, saan nyo lang makikita yung account ng birth of Jesus Christ? Saang aklat nyo lang makikita yung kasaysayan patungkol sa kapanganakan ni Jesus? Taas ang kamay, meron bang alam? Nakakaalam? Bibigyan natin ng jacket? 1, 2, Saan sa Bible? Anong book makikita yung kapanganakan ni Jesus? 1, sige, taas ang kamay. May regalo. Bibigyan kayo ni Pastor Rick. 1, 2, wala nagtaas. Okay, ako lang sasagot. Sa Matthew at sa Luke lang. Dalawa lang. Sa Matthew at Luke, dito lang nakalagay o dito lang nakasaad yung detail about the birth of Christ. At makikita po natin sa Mateo at Lucas na parehong-pareho sila na nandoon kinento si Maria, kinento si Jose, nagbuntis si Maria, kinento si Elizabeth, kinento si Zacarias, kinento yung mga anghel, kinento yung mga shepherd na nakarinig ng good news. Meron po ba si John? Meron po ba siyang version about the birth of Christ, si John? Meron o wala? Meron o wala? Wala. Pero sabihin ko sa inyo, meron. Meron ding account si John patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon. Pero simple lang si John. Walang Mary, walang Joseph, walang angels, walang star, walang shepherds. No? Ano yung sinabi ni John? John 1:14. Sabi dito, the Word became flesh and dwelt among us. Napakasimple lang. Ito lang. Pero nagpapatunay dito na merong isinilang na tagapagligtas. The Word, who is Jesus Christ, dwelt among us. Became flesh and dwelt among us. Ang salita ay nagkatawan tao at nabuhay kasama natin. Sino yung nagkatawan tao na nabuhay na kasama natin? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, listen. And this is the meaning of Christmas. The Word become flesh and dwelt among us. No? Sa pamagitan nito, totoo yung sinabi ng mga angel, do not be afraid. Alam natin yung Christmas story. Ang alam lang natin Christmas story, si Mary ay nagdalang tao. Bakit sinabi ni ng angel yon? Do not be afraid. Bakit? Kung kayo nga si Maria, tinuro ko to noong Wednesday, kung kayo si Maria, hindi ba kayo matatakot? Kababae mong tao, wala pa sumisiping sa iyo, pero magdadalang tao ka. Hindi ba't kahiya-hiya? Nasasabihin ng mga tao, ay, wala yang asawa pa.
Pero ba't nagdalang tao? At sinabi ko nga noong Wednesday, kung ano edad ni Maria. Okay, may jacket ang makakasagot. Kung nakinig kayo noong Wednesday, ilang taon si Mary nung sinabi sa kanya ng anghel na ikaw ay mabubuntis? 1, 2, sige, taas. Ito, nakikinig talaga to, Sister Marlene. Ilang taon? 12 to 16 years old. Biro nyo, yun ang edad ni Mary nang mabuntis siya. 12 to 16 years old. Sino hindi matatakot? Naku, pagagalitan ako ng nanay ko, tatay ko. No? Ang sabi, natatakot ka. Natakot siya, buntis yung bata. Alam niya magagayat magulang niya, alam niyang kahiya-hiya siya. No? Pero, nabuntis si Mary. Pero ano sabi ng angel? Do not be afraid. Ang dinadala mo ay hindi sa pamagitan ng sino man, kundi ang dinadala mo ay sa pamagitan ng banal na Espiritu. Si Mary natakot. Si Joseph naman na-confused. Ano sabi ni Joseph? Naku po, hindi pa kami kasal. Nagdadalang tao na si Maria, na-confused siya. No, ang sabi niya, ang sabi doon sa Bible, iniisip niya at dinesisyon niya na iwanan na niya si Maria. Dahil, hindi ko naman siya ginagalaw sinong lalaki sumiping sa kanya. Confused siya. Hihiwala niya si Maria. Pero anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa? Na naginip si Joseph at nagpakita sa kanya anghel ng Diyos na sabi, wag mong hiwalayan si Maria. Dahil si Maria ay nagdadalang tao sa pamagitan ng banal na Espiritu. At ang kanyang dinadala o dadalhin ay isang anak ng Diyos. Okay. So, yung shepherd, nagulat din. Makakita ka nga ng anghel, laksa-laksang anghel. Hindi ba't matatakot ka? Hindi ba't magugulat ka? Unusual thing, yung makita ng isang tao noong unang panahon, ang mga anghel. Kasi natatakot nga silang makita ang Diyos eh. Kasi nakalagay si Bible, pag nakita ng sino man ang Diyos, pwede silang mamatay. Natatakot silang mamatay. Kaya nung oras nito, sila ay terrified, sila ay confused, sila ay natatakot. Pare-pareha sila ng respond. So the angel said unto them, do not be afraid. Do not be afraid. No? Okay. So, huwag tayong matakot. Ang tao, may nagawa kasi kaya sila natatakot. At ang tao ay nahiwalay sa Diyos, kaya dapat nating i-celebrate ang Christmas. Ito ang dahilan kung bakit tayo dapat mag-celebrate ng Christmas. Listen, marami pong tao ngayon, kahit Kristiyano na, may ibang mga church, hindi nila sineselebrate ang Christmas. May kilala ba kayo? May kilala kayo na ibang church hindi nagse-celebrate ng Christmas? Hindi sila nagse-celebrate. Pero tayo nagse-celebrate. Malalaman nyo sa gabing ito kung bakit tayo dapat talaga mag-celebrate ng Christmas. Hindi sa masama, hindi kasalanan, no? Okay, what is the root problem of all of us? Ano yung pinakapangunahing problema natin? Hindi kahirapan, not poverty, not education. Anong problema natin? Sin. At dahil sa kasalanan, nahiwalay tayo sa Diyos, no? So ang problema natin ay ano? Kasalanan. Lahat po ay nagkasala. Roma 3:23, all have sinned, no? There's something wrong with us. Nagkasala tayo, nagkamali tayo, no? Ang ating puso ay masama. So we need a Savior. Kailangan natin ng tagapagligtas para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. And that is, Christmas is all about we need a Savior. Kailangan natin ng tagapagligtas. So, Christmas is God's grace displayed on Jesus Christ. Dahil sa Pasko, na-displays ang kahabagan ng Diyos sa bawat isa sa atin nang isinilang ang ating tagapagligtas. Ginawa ng Diyos na i-reconcile tayo sa Diyos. Dahil tayong lahat ay nahiwalay sa Diyos nang tayo ay magkasala. Inabot niya tayo.
Hindi tayo makaakyat sa langit because of our sin. Nahiwalay tayo sa Diyos. Gusto ng Diyos na iligtas tayo sa parusa at kapamahakan. So bumaba siya sa lupa at nagkatawan tao siya para sa atin. So, Jesus Christ is the reason of this season. Hindi pa pwedeng din natin i-celebrate ito. Kasi may ginawa ang Diyos sa araw na ito. Binigyan niya tayo ng, tagapagligtas. Bibigyan ko kayo ng simple example. Halimbawa, may isang bata na naliligo. Tapos, malalim pala yung ilog. Napunta siya dun sa ilog, sa malalim na parte. At narito, siya ay malulunod na. May isang tao na nakatayo sa malayo. Sasabihin ba ng taong to, sige pa, kampay pa. Kaya mo yan. Ligtas mo yung sarili. Tama po ba yun? Tama po? Hindi. Kundi ang isang tao na matalino, isang tao na may compassion, isang tao may pag-ibig, ano gagawin niya? Tatalunin niya yung bata at aagawin niya sa tubig upang ang bata ay maligtas at huwag malunod. Tama po ba? Ganon ang ginawa ng ating Panginoon. Malulunod na tayo sa kasalanan at sa kapahamakan. Pero sa unang araw ng Pasko, iniligtas tayo ng ating Panginoon, Hesukristo. Amen! Amen! So that is Christmas all about. Ito ang dahilan kung bakit may Christmas. So we need Christ. We need to celebrate Christmas. Christmas is not an option. It is our necessity. Kailangan natin si Kristo. Kailangan natin ang tagapagligtas. Alam ng Diyos, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya ang ginawa niya, binigay niya ang kanyang kaisa-isa at bugtong na anak. Christmas is not about new dress. Meron na ba kayong bagong damit sa Christmas? Isusuot niya sa ating family day, tama? Tama? Lahat nga po ng may bagong damit, magsabi ng praise the Lord. Ooh, ang daming may bagong damit. Hindi masama. Hindi masama. Kung may pambili kayo, bumili kayo ng bagong damit. Tama? Yung sakto sa inyong budget. No? Hindi masama. No? So, ibig sabihin, it's not about bonus. Hindi lang para dyan. Kaya tayo dapat magsaya. No? We must celebrate Christmas not because bago damit mo, bago sapatos mo, bago bag mo, bago yung mga malulutong yung mga pera mo. Hindi ka mag-celebrate ng Christmas dahil bagong reban ka. Taas ang kamay yung bagong reban. No? So, hindi. Magse-celebrate tayo ng Christmas because God is so good to us. Niligtas niya tayo. No? Kaya nga dapat, pag darating Pasko, sabihin niyo sa Diyos, Lord, ipaalala mo sa akin na hindi dahil sa regalo, hindi dahil sa maraming pagkain, hindi dahil sa malulutong na pera o bonus, hindi dahil sa bagong sapatos sa damit, but I am happy. Masaya ako, Panginoon, dahil iniligtas mo ako sa aking mga kasalanan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. No? So, hindi na dapat kalimutan ang Panginoon pag Christmas. Ang problema, marami mga tao kinakalimutan yung celebrant pag may Pasko. Siya ang dapat nating i-celebrate. Siya ang dapat nating alalahanin na kaya may Pasko para tayo bigyan ng kaligtasan ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit tayo dapat magsaya. No? Pero yung iba, kinalilimutan si Jesus pag araw na Pasko. Tinan nyo, shortcut yung word na Christmas. Sino sa inyo gumagamit ng Xmas? Merry Xmas. Inyong tinatanggal ang Christ sa Mass, sa Christmas. No, it's all about Christ. Kaya pag Christmas, wag mo ang tatanggalin yung salitang Christ sa Christmas. Amen. Amen. Tignan nyo yung mga kanta ngayon. Pag darating ang Pasko, Pasko na, sinta ko, naaalala mo. Ano pa? Sana naman ngayong Pasko. Ano yun? Ano? Sana naman ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Tignan nyo, kinalimutan si Christ. Christmas is all about Christ, pero yung makanta pag Pasko, ang lulungkot patungkol sa pag-ibig, sa boyfriend.
Sa girlfriend. Ano ba yan? No? Pero nakakalimutan ng marami mga tao ang Panginoong Jesus pagka Pasko. Oo, masaya tayo. Because sabi ng angel, I'll bring gladness to all people. Hindi dahil sa anuman, kundi dahil kay Jesucristo na isinilang ng araw ng Pasko para tayo maligtas sa ating mga kasalanan. No? So, yes, sabi ng iba, ito pa ang tanong, Pastora, bakit natin sineselebrate ang Christmas? Hindi ba trabaho yan ng mga pagano? Are we pagan? Pag sinabing pagan, makasalanan. Makasalanan ba tayo? Hindi. Hindi tayo makasalanan. Hindi na tayo makasalanan. Pinatawad tayo ng Panginoon. Bakit kayo nagse-celebrate ng Christmas? Tradisyon yan ng mga pagano. Yung mga kasalanan. Tama po ba? Tradisyon to ng mga pagano? Yes. Pero bakit hindi natin celebrate kung sa araw na ito, hindi naman December 25, nakalagay sa Biblia na December 25 ang Christmas. Pero minsan sa isang taon, dapat natin i-celebrate ang Christmas. Bakit? Ito ay patotoo ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin. This is the good news to us. So dapat natin i-celebrate. Amen? Amen? Kung yung Halloween nga sineselebrate nyo eh. Tama? Kung yung All Souls Day nga sineselebrate nyo eh. Birthday nyo sineselebrate nyo. Ba't hindi natin celebrate ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus? Dahil kung walang kapanganakan si Jesucristo nung unang araw ng Pasko, patay tayo. Wala tayong kaligtasan. Lahat tayo, ang ating mga kaluluwa at espiritu ay susunugin sa impyerno. Kaya sa gabing ito, maalala nyo at matandaan nyo na itong dahilan bakit natin dapat i-celebrate ang Pasko. Amen? Ngayon, alam nyo, sasabihin ko sa inyo, what is the best decoration of Christmas? Ayan, hindi masama magkaroon kayo ng Christmas tree. Hindi masama magkaroon kayo ng mga dekorasyon sa Christmas. Huwag nyo lang sasambahin. No? Hindi dapat sambahin. Ano ang pinaka-best symbol ng Christmas? Ang pinaka-best symbol of Christmas is the manger. Palakpakan natin ng youth, ang mga kabataan. Tama ang inyong ginawa. Nang ginawa ninyong simbolo ng Christmas ay walang iba kundi ang manger. Bakit? Hindi dapat kalimutan si Jesus, the baby Jesus na isinilang noong araw ng Pasko. Kahuli-hulihan mga kapatid, we must thank God for our Lord Jesus Christ. Alam niya na mapapahamak siya, mamamatay siya sa krus, pero pumayag siya na ihandog ang kanyang sarili bilang haing handog para makabayad tayo sa ating lahat ng mga kasalanan. Ang sabi sa Bible, John 3:16, last, panghuli na to. John 3:16, alam niyo po ba? Sundan niyo ko. 1, 2, 3. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him shall not be perished, but have everlasting life. Alam nyo, yung begotten Son na ito ay naging forgotten Son sa iba. Do not replace begotten Son ng forgotten Son, because only Jesus died for all of us. So, don't forget to celebrate Christmas. Celebrate natin si Jesus sa araw ng Pasko, na the Word became flesh and dwell among us. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Binibigay ko naman po ang ating mikropono sa ating second speaker. Mamaya lang tayo magpe-pray after ng pangatlong speaker. God bless po.